Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Hamster Combat, kung saan ay siya nga ba ang biggest scam ngayon sa industriya ng crypto gaming. Kaya ayan, dahil po kasi sa nangyayari ngayon dito kay Hamster Combat, na-content po natin yan kung ano yung dahilan. At yan, marami pong mga nagsisilabasan na nagsasabing ang Hamster Combat ang siyang biggest scam sa crypto gaming industry ngayon. Kaya ayan, ang Hamster Combat ay airdrop, ay nagsagawa po sila ng airdrop, ay talagang nagdulot po ito ng malaking kontrobersiya sa crypto gaming community, kung saan ay ito po yung nagiging dahilan para tawagin ito ng marami bilang isang scam. Pero mahalagang suriin ang sitwasyon ng mabuti para maintindihan po talaga natin ang iba't ibang aspeto ng claim na ito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer, kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ay ano nga ba ang background nitong si Hamster Combat? Ang Hamster Combat ay isa po itong popular o sikat na Telegram-based clicker game na nakakuha ng malaking user base mula po nung ito ay na-launch. Ang laro ay ito po ay involve ang mga players na nagtatap. Yan, tap lang po ng tap, ganyan lamang po kasimple yung laro na ito para kumita po ng in-game rewards na maaring i-convert sa cryptocurrency na token. Ang mabilis na paglago ng laro at ang pangako ng malaking rewards ay naging dahilan para maging target ito ng parehong mga genuine interest at malicious activities. Kaya yan, ang airdrop controversy. Ito naman yung naging controversial dito sa airdrop ni Hamster Combat. Ang kontrobersiya ay pangunahing umiikot po ito sa airdrop ng native token ng laro na Hamster or HMSTR. Ang airdrops ay isang common practice sa crypto world, kung saan ang tokens ay naipamimigay ng libre para i-promote ang isang project. Pero ang Hamster Combat airdrop ay nakaranas po ng ilang mga issues. Kaya ayan, ang ilang mga issues na ito. Ano nga ba yung mga ilang issues na ito? Ito yung phishing scams at saka mga fake airdrops. Isa sa mga pinakamalaking problema ay ang proliferation ng phishing scams. Ang mga scammers ay gumawa po ng fake airdrop campaigns para nakawin ang credentials at crypto assets ng mga users. Ang mga scams na ito ay madalas na involve ang mga fraudulent websites na ginagaya ang official Hamster Combat site or website. At nililin lang po nila yung mga users na magbigay ng sensitive information. Kaya sa mga daling salita ay yung mga scammers na ito ay gumawa po sila ng kopya ng official na Hamster Combat. Kaya yung mga nabibiktima nila na hindi po nila alam or hindi po nila ma-distinguish yung official na website, ayan, sila po yung nabibiktima rito. Yung sunod naman ay ito po yung unfair token distribution. Kaya ito na po ngayon yung talagang maraming nag-init po talaga rito. Maraming users ang nagreklamo tungkol sa unfair distribution po ng tokens. Maraming users ang nag-report na ang kanilang accounts ay na-flag for cheating nang walang valid reason. At ito yung nagiging dahilan para hindi sila maging eligible para po sa airdrop. Ito ay nagdulot ng malawakang dissatisfaction at accusations na ang mga developers ay minamanipula nila ang distribution process. At ang pangatlo ay ang community backlash. Ang reaksyon ng community ay talagang napaka-negatibo. Ang social media platforms, lalo na ang X o ang dating Twitter, ay nakakita po ng surge sa post na nagki-criticize sa mga developers ng larong ito dahil sa kanilang handling or pag-handling or sa paraan ng pamimigay ng kanilang airdrop. Ang mga users ay nag-express ng frustration sa kakulangan ng transparency at ang perceived favoritism sa token sa kanilang token allocation. Kaya ayan.
Ngayon ay maituturing nga ba natin na itong si Hamster Combat ang pinakamalaki na scam sa kasaysayan ng crypto gaming. Ngayon, ang pagtawag po sa Hamster Combat airdrop bilang biggest scam sa crypto gaming industry ay maaaring isang exaggeration lamang po. Pero ito ay tiyak na may mga elemento na nagdudulot ng pagkabahala. Una ay ang scale of impact. Sa higit 300 million players, ang scale ng kontrobersiya ay napakalaki. Ang dami ng affected users ay nagpapalaki sa issue nito, kung saan ay nagiging isa sa mga prominent scandals sa mga nakaraang panahon. Ang pangalawa ay ang financial losses. Maraming users ang nag-report ng significant financial losses dahil po sa phishing scams na kaugnay ng airdrop. Ang mga losses na ito ay hindi lamang po nakakaapekto sa mga individual users, kundi pati na rin sa reputasyon ng laro at ng mas malawak na crypto gaming industry. At ang panghuli ay ang kontrobersiya ay nagdulot po ito ng erosion ng trust sa mga developers ng laro at sa project bilang kabuuan. Ang trust ay isang crucial element or trust o pagtitiwala ay isa itong napakahalagang elemento sa crypto world. At kapag ito ay nawala, mahirap na itong maibalik pa. Ang negative publicity na nakapalibot po sa airdrop ay malamang na ito yung nag-deter ng potential new users at investors. Yan. Or ito yung parang kung saan ay nawalan ng interest yung mga bagong users at saka investors dito kay Hamster Combat. Kaya ayan, habang ang Hamster Combat airdrop ay tiyak na nakaranas ng malubhang issues, ang pagtawag po dito bilang pinakamalaking scam sa crypto gaming industry ay maaring isa lamang po itong exaggeration or parang napasobra lamang po. Pero ang kombinasyon ng phishing scams, unfair token distribution at saka community backlash nito ay ito po ang nagka-highlight ng significant flaws sa kanilang execution ng kanilang airdrop. Ang mga issues na ito ay nagsisilbing cautionary tale para po sa ibang mga crypto projects na nagbibigay diin sa mga pangangailangan para po sa transparency, security at saka fair practices. Kaya para sa mga users, ito ay isang paalala na mag-ingat at magsagawa ng thorough research bago po sumali sa anumang airdrop at crypto-related activity. Ang pagtiyak na ikaw ay nakikipag-ugnayan sa official channels at pagiging aware sa mga too good to be true offers ay makakatulong po na maiwasan ang pagiging biktima ng scams. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.